Sino pong natutuwa sa Panginoon? Lahat na natutuwa sa Panginoon, let's lift our hands to God at purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. We bless your holy name, Lord. We magnify your name. We worship your name, Lord God, sapagkat yan ang pangalan ng Diyos na binigay mo sa amin, na sukat namin ikaligtas. The name of Jesus. The name is above every name. And in your name, every knee shall bow, every tongue shall confess that you are Lord. Thank you, Father God, for your goodness, for your loving kindness. Hallelujah. Thank you, Lord. We prepare bibistek halahata. Thank you, Jesus. Awitin natin all the glory. Let's give God all the glory. We worship you. Patuloy ka namin sinasamba. All the glory belongs to your name, Jesus. Thank you, Lord God. Jesus, oh glorious, creating us a temple, gold as living stone, where you enthroned. Yes, Lord. As you rose from death and power, so rise within our worship. Rise upon our praises and let the air. That's all you reign. Yes, Lord. Clothe As us in in your glory, draw us by your grace. Oh, the glory. Yes, oh God. Of your presence.
Glory to your holy name, Lord Jesus. We bless your holy name. Thank you, Jesus. We bless your wonderful name. Panginoon, sa umaga ito, we continue to worship, Lord, in the Spirit and the truth. And let your presence, your glory fill this place na aming po pinagkakatipunan. Let this place be filled with the glory of the living God. And let us all abound in your grace as we believe your name, as we believe your words. Mananagana po kami sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, tinagpo mo na ang lahat ng pangangailangan ng aming spiritual life, as well our physical bodies in good health, at sa aming lahat ng pangangailangan, pinagkaloob mo na ang mga kahilingan ng mga kapatid, ang mga desires ng puso, pinagkaloob mo na. At ngayon pala, hindi pa lang namin nakikita, pero we believe with all our hearts na nasa amin na by faith in the name of Jesus. Sapagkat yung nagsabi, Panginoon, na kung kami hingi sa iyong pangalan, sampalatayan namin, isipin namin, tinanggap na namin at aming tatanggapin. Maraming po salamat sa umagang ito. Touch our heart, touch our mind, anoint us with your fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Maraming po salamat. Amen and amen. Nakakupo na po tayo. Praise God. At purihin ang Panginoon. Tayo po'y malaya nakapaglilingkod, nakakasambang muli sa Panginoon. Except yung ating mga kapatid na mga matatanda, mga seniors, na yung iba hindi pa rin pinapayagan ng mga nasambahin nila at pinapag-ingat. Kasi bagay talagang dapat tayo mag-ingat kasi walang sinasanto yung demonic pandemic coronavirus na yan. No? But we believe na hindi malaloonan, lahat ng yan malulusaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Because greater is He who is in us than He who is in the world. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. So praise God. At sa umaga ito, ang ating pong paksa is about the grace of God. The grace of God. God's grace. At malawak pag-usapan pag pinag-usapan yung grace of God. Pero gusto ng Panginoon, matutunan natin ito, maging malalim tayo sa pagkaunawa kung ano ang biyaya ng Diyos. How we can receive and abound in the grace of God. Ulitin ko, pag-uusapan natin sa umaga ito, how we can receive and abound in the grace of God. Ang biyaya ng Diyos, ang grace of God, binigay na sa atin. No? Kaya nga tayo ay naligtas by His grace. Pag sinabing by His grace, by the grace of God, naligtas tayo. Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa, hindi ito dahil sa ating pagpapakabait, hindi ito dahil sa na-accomplish natin, hindi ito dahil sa meron tayong ginawa na naging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Pag sinabing biyaya ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat, pero binigay sa atin ng Diyos. Ang alin? Ang kaligtasan. Yung salvation. No? At yan lahat ng yan ay gawa ng Diyos. Walang naikontribute ang tayo, sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Lahat ng yan ay plano ng Diyos. Imagine, sa simula't simula, ang God the Father, ang Anak, si Jesus, ang Holy Spirit, no? Our three divine persons, sama-sama mula pa ng walang pasimula, wala pang creation, nandun na sila, nag-exist na sila. And the three members of that one God, the three divine persons,
are equal with one another. Equal sila. Patungkol sa kanilang essence and nature as God, they're all equal. Pero, dahil sa nagplano ang Diyos to save us from eternal judgment, to save us from hell, to save us from the lake of fire, ang ginawa ng Diyos, nagplano ang Diyos. At sa plano na yan, kasamang i-release ang biyaya ng Diyos, the grace of God, grace of salvation. At ang ginawa ng Diyos, ang Ama ang pumosisyon as chief executive, siya ang magiging sender, tagapagsugo, tagapagpadala, at ang isesend ay si Jesus, the Word of God, and the Holy Spirit. Yun ang papel na ginampanan nila sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Jesus, I think twice niya sinabi to, na ang Ama ay greater, mas dakila kaysa sa akin. Ang mga kulto naman, pinangahawa kayo, kita nyo, tao lang si Jesus. Siya nagsabi mismo, ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Yun naman pinangahawakan nila. Hindi nila intindihan, dakila ang Ama, or greater ang Ama, kaysa kay Jesus, nung si Jesus nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao siya, sadyang greater lang Ama sa posisyon. Kasi siya ang sender. At ang sinend si Jesus. Maging sa Old Testament, isinesend niya si Jesus. Alam niyo ba ang Diyos na kausap ng mga prophets under the Old Testament? Ang Diyos na nagpapakahayag sa mga prophets, sa Israel, sa mga Jews, ang Diyos na kasama ng mga Israelites sa wilderness, papuntang land of Canaan, ay si Yahweh. At ang Yahweh niyon, walang iba, kundi si Yahweh Yehoshua, or Yeshua, the Son of God, si Jesus. Yan kung tawagin yun ay pre-incarnated Christ. Nandun na siya, meron na siya manifestation, nililibil ng kanyang sarili, no? Pero hindi tao, not as man, kasi hindi pa siya nagkakatawan lupa. Nandun siya as Yahweh, no? Or Jehovah, the Almighty God. Siya yung nakikipag-usap. Ang Ama, hindi bumababa, nasa langit lang siya. Si Jesus yung kausap ni Moses sa Mount Sinai. Si Jesus yun. No? Si Jesus yung nagpakita kay Moses sa burning bush. Si Jesus yung kasama ni Shadrach, Meshach, Abednego sa burning furnace. Si Jesus lagi yung nasa eksena. Si Jesus yung ka-wrestling match ni Jacob. No? Lagi si Jesus. Siya kasi ang nagre-represent sa Ama. Ang Ama hindi bumababa. Siya yung bumababa sa pulnoon pa. Kaya kung tawagin ng mga theologians and Bible scholars ay Christophany, or the appearance or the manifestation of Jesus under the Old Covenant. Or kung tawagin ay pre-incarnated Christ. Kaya nga, doon sa Zechariah chapter 12 verse 10, sabi ni Jesus, nag-prophesy siya sa mangyayari sa sarili niya. Sabi ng Panginoon ni Yahweh, sa Zechariah chapter 12 verse 10, darating ang mga araw na yon, ako ay tutusukin, I will be pierced. Tutusukin ako. At ang bayan ng Diyos ay tatagoy, iyak. At pagdating sa John, Gospel according to John, nung si Jesus nakapako sa krus, at sabi ni Apostle John, sa kanyang sulat, na nakapako si Jesus, at siya ay tinusok ng sundalong sibat, at dito ay natupad yung sinabi sa Zechariah chapter 12 verse 10. Meaning, ang Yahweh, ang Lord, ang Diyos, na nagsasalita sa Old Testament, siya pala si Jesus yung ipinako sa krus. Napakaliwanag nun. Ang Yahweh, ang Lord, ang Diyos, sa Revelation chapter 1, verse 8, na nagsabi, I am the Alpha and the Omega. Ako ang Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end.
The Almighty God, the Alpha and the Omega. Pagdating sa Revelation 22, bigla nagpakilala si Jesus, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. I, Jesus. Isipin niya, siya pala yung Alpha and Omega na sinabing, says the Almighty God sa Revelation 1:8. So, maling-mali yung itinuturo ng mga cult religion na si Jesus ay isang prophet lang, isang tao lang. Or, sabi ng mga Diyos, si Jesus ay Diyos, little God, created by the Father. Walang ganon. Pag sinabi mong created by the Father to become God, ibig sabihin, nag-create ang Ama ng Diyos-Diyosan, another God. Walang another God. Sisirain nila yung sarili nilang doktrina. They believe in one God, the Father. Kung si Jesus ginawa to become God, di dalawa na sila. So nagko-contradict yung sarili nilang ginawang doktrina. Doctrine of man. Walang another God. Si Jesus at Ama, ng Holy Spirit, they are one God. Walang another God. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 44 verse 6, I am the first and the last. Maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. Si Jesus din yun. So, under the Old Testament, nakikipag-communicate ng Diyos. Sinisikap ng Diyos na makipag-communicate sa mga tao. At sinimulan niya ito sa Israel. Under the Old Testament, nagsasalita ng Diyos sa mga taong pinili niya na pagpakahiga, kagaya ni Abraham, kagaya ni Moses, kagaya ng mga propeta. At meron ng releasing ng biyaya ng Diyos noong time na yun. May biyaya ng Diyos. Yung iba, nagtutulo, sabi nila, sa Old Testament, wala pang grace of God. Ang grace of God sa kapanahunan natin ngayon, New Testament. Kasi sa grace of God, naligtas tayo. Sa Old Testament, wala pang biyaya ng Diyos, kaya nga hindi sila ligtas. Mali po yun. Under the Old Testament, meron ng biyaya ng Diyos. Mahabang pag-usapan na, pero I tell you, meron biyaya ng Diyos sa Old Testament. Para yung mga lingkod niya ay makaya ng makasunod sa pinag-uutos sa Panginoon. Kinausap ng Diyos si Abraham. Nanampal tayo, sumunod si Abraham. No? Pinangakuan ng maganda. Tapos, nanganak siya, 100 years old, si Abraham. Si Sarah, 19 years old. That's by the grace of God. By God's grace, bumata silang dalawa. That's the work of the grace of God. Gumawa ang Diyos ng himala sa Old Testament through the hands of the prophets. Nila Elijah, Prophet Elijah, Prophet Elisha. Nagpa-prophesying ang mga prophets under the Old Testament. Those were the works of the grace of God. Pero, kulang. Under the Old Covenant, walang maliligtas sa pamagitan ng dugo ng animals. Ang mga dugo ng hayop ay shadows or pagpapakita lang anino ng mga bagay na mangyayari na totoo in the future. At dumating na nga si Jesus, siyang totoong sakripisyo, and through His blood, sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo binayaran, binili ng Panginoon, at tayo naligtas. Binili tayo sa kamay ng kamatayan, binili tayo sa kamay ni Satanas. We are slaves of sin, slaves of the devil because of Adam. No? Binili tayo ng Panginoon through His precious blood. Nakuha, nabawi tayo ng Diyos. Nabili tayo ng Panginoon by His own blood. Sabi sa Acts chapter 20, verse 28, sabi doon, alagaan nyo ang church ng Panginoon na binili ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. No? Binili ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? Nung siya nagkatawang tao. He purchased the blood, He purchased the church by His own blood nung siya nagkatawang tao. So sa Old Testament, may biyaya na, no? May mga miracles na sa Old Testament. Those were the works of the Holy Spirit, works of the grace of God.
by God's grace. No? Kung walang biyaya ng Diyos, walang himala. Kung walang biyaya ng Diyos, hindi makakapag-prophesy ang mga prophets. Pero hindi sapat. Kulang. Sapagkat naghihintay ang Diyos ng perfect time na mai-release niya ang abundant grace sa lupa, sa mundo, sa kanyang magiging mga lingkod. At yon ay nangyari nung dumating ang Panginoong Jesus. Kaya nung dumating si Jesus, nalagana ang biyaya ng Diyos sa atin. At tayo naligtas by His grace. So yan ang gusto kong talakayin natin mabilis sa umaga ito, the grace of God. Now, what is the grace of God? Sa simple definition, ang alam natin, the grace of God is God's unmerited favor. Pabor na galing sa Diyos na hindi pwede, hindi kayang bayaran ng tao. That is the grace of God. At ang sabi sa Ephesians, tingnan natin, Ephesians chapter 2, about the grace of God. Ephesians chapter 2, tingnan sabi dito. Chapter 2, verse 8. For you are saved by grace through faith. And this is not from yourselves. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. No? Na kayo ay naligtas, sabi dito sa English sa CSB, no? Sa CSB, Christian Standard Bible, na kayo'y naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. At ito hindi galing sa inyong sarili, ito ay regalo, gift of God. Upang sa gayon, kayo ay huwag magmataas. Huwag magmataas. Not from your works. Hindi sa pamagitan daw ng ating mabubuting gawa, hindi sa pamagitan ng ating accomplishment or good works, tayo ay naligtas? Hindi. Kung doon tayo maligtas by doing good works, hindi na kailangan ang biyaya ng Diyos. Pero ang good works, pagpapakabait, mga accomplishment natin, wala yan sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa Bible, our good works parang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Kasi kahit tayo gawa ng mabuting gawa, nasa atin yung tinatawag na satanic or Adamic fallen nature na nakuha natin kay Adam at marumi tayo sa harapan ng Diyos. Kailangan malinis tayo. At mangyayari lang yung paglilinis sa atin sa pamagitan ng kapanganakang maguli. At mangyayari yung kapanganakang maguli sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At mai-release ang saganang biyaya ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Maliwanag po ba? Sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Without Christ, walang abundant grace. Sa Old Testament, meron ng biyaya, pero hindi abounding grace. Kulang. Walang maliligtas. Nandula yung grace of God para magkaroon ng manifestation ng power, magkaroon ng manifestation na ang Panginoon makaharap sa kanila at makausap sila. Pero wala salvation. Ang salvation, magaganap yan through the abounding grace of God. And that is through the Lord Jesus Christ. So, tingnan po natin sa John chapter 1. John chapter 1, verse 16. And this is from Christian Standard Bible, CSB. Alam niyo yung Christian Standard Bible, magandang salin ito eh. Maganda. Ito yung combination ng literal translation at saka ng dynamic translation. Literal translation, ibig sabihin ito ay word for word. At ang dynamic translation, thoughts for thoughts. Dalawang klase ang Bible eh. Isang thoughts for thoughts, isa namang word for word. Maganda pag-aral word for word, kagaya ng New King James, New American Standard Version. Pero problem, pagdating doon sa mga mahihirap na salita sa kapanahunan nila, hindi natin maintindihan sa panahon natin ngayon.
pinanatili nila yung mga mga salita na hindi natin maintindihan, yung mga terminology na hindi natin maintindihan. Pero pag pumunta ka sa TOS Dynamic Translation like NIV, no? At ito yung NIV, ano pa, NLT, NET, Bible, ang dami. CEV, CEB, ang daming modern translation. Doon yung makikita yung mga modern na terminology. Kaya pag nag-aaral ka Bible, maganda meron kang literal translation at saka dynamic translation. Pareho gamit. Itong Christian Standard Bible, na dating Holman Christian Standard Bible, ay combination ng dalawa. Sinisikap na maging literal, pero pag medyo sobrang hirap na, sumasay din sila sa dynamic modern translation. Kaya combination. Magandang salin to. CSB, bagong-bago lang itong translation ito. Bagong-bago. Maingat na translation. So, sabi sa John chapter 1, verse 16, Indeed, we have all received grace, na tayong lahat ay nagsitanggap ng biyaya, grace upon grace, from His fullness. Sa pamagitan ng kapuspusan ng biyaya na na kay Kristo, tumanggap tayo ng grace, from grace upon grace, meaning from one level of grace, from one measure of grace to another measure, then to another measure. May mga measure ang grace. Tinalakay natin ang mga nakaraang linggo. Meron niyang measure. Nung tayo naligtas, equal lahat yung grace natin. Grace for salvation, equal lahat tayo. Pare-pare. Now that we are saved, we still need the grace of God. We still need the second work of grace. Pangalawang blessing ng biyaya ng Diyos, kailangan natin. Para sa ano? To meet our needs. Para sa ano? To minister. To release the power of God. To receive the gifts of the Spirit. To minister to God's people. To pray for the sick. To heal the sick. To cast out demons. Lahat ng yon ay works of the grace of God. To preach the gospel, no? To sing, to worship the Lord, to minister, to receive the gifts and the calling and the anointing. Lahat ng yan ay works of grace. Without the works of grace, no? Kung wala ang grace of God, hindi tayo matatawag ng Diyos, wala tayong calling, wala tayong anointing, wala tayong gifts. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya mag-preach, hindi ko pa rin kaya kumausap sa mga tao. Hanggang ngayon, nandun ako sa lumang pagkatao, hindi ko pa rin kaya. So, nakakatayo lang ako dito because of the grace of God. Kayo rin. Yung hindi nyo kayang gawin, sa sarili nyo, magagawa nyo by the power of God's grace. Yun tinatawag na second work of grace. Second work of grace. Yung mga gifts of the Spirit, binibigyan ng Panginoon sa church, works of the grace of God yun. By the grace of God, nakakatanggap tayo ng gifts of the Spirit. Nakakalungkot nga lang kasi may mga churches who don't believe in the gifts of the Spirit. They don't believe in signs, wonders, and miracles na nangyayari pa hanggang ngayon. Akala nila tapos na. Kasi na-brainwash, na-deceive sila ng mga kauna-unahang nagturo sa kanila. At ako, sabi ko, saan kaya galing yung doctrine na demonic doctrine na sinasabing tapos na ang gifts of the Spirit, tapos na ang miracles? Namana ng mga Protestant movement, namana hanggang sa nakarating tayo sa panahon ngayon. Ngayon, ang mga Pentecostal, charismatics, ang mga sikat na evangelist na Pentecostal, charismatic, under persecuted. Ano? Persecuted. Sila Benny Hinn, Joyce Meyer, Joel Austin, Dr. Michael Brown, yung mga kakilalang mga powerful anointed man of God. Of course, may mga pagkakamali rin. Bawat isa, may mga kapintasan. But still, they are anointed by God. And I'm called by God to preach the gospel. Pero alam niyo, ang branded sa atin, tinatawag nila na false prophets, sila Joyce Meyer,
Benny Hinn, Keptol Dalla, Joel Austin, sino pa yung iba? Basta Pentecostal, binabranded na ng false prophet. Bakit daw? Kasi tayo ay nagpe-pray daw sa mga may sakit. Fake daw yung mga healing. Tayo daw ay gumagawa ng mga miracles sa pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. No? Tayo daw ay nag-speak in tongues na hindi naman totoo. Tayo daw ay nagkakast out ng demons, hindi naman through the gifts of the Spirit, kundi through another spirit. Meaning, point nila, through demons. Demonyo ang akusasyon sa atin. Kaya sabi ko, nakakatakot itong mga ito. Nakakatakot kasi they are grieving the Holy Spirit. If this is the works of the Holy Spirit, pag sinabi mong yung ginawa mo ay you're casting out demons, you're healing the sick through the spirit of Kundalini or demon spirit, diba, ay nanganganib ka. Delikado ka kasi sabi ni Jesus, I think sa Matthew 12:32 yata, Matthew 12:32, ang magkasala sa Ama may kapatawaran. Magsalita ng against the Father, may forgiveness. Magsalita ka, magkasala ka against Jesus, may forgiveness. Pero magkasala ka at magsalita ka ng masama against the Holy Spirit, wala kang kapatawaran. Sabi ko, nakakatakot ang mga ito. Talagang kailangan pasensya rito. Tinitrace ko saan galing ang teaching nito na nakapasok, naka-infiltrate sa body of Christ hanggang ngayon dala-dala ng karamihan. Pero ano po ba? The fastest growing movement in these last days, tayo. Pentecostal, charismatic, tayo, ng mga apostolic, prophetic people, mga full gospel. We are the fastest growing movement. Mas mabilis pa tayo kaysa mga Muslim sa pagdami. At nakikita yan ng mga churches na hindi nag-ooperate sa gifts. Kaya nga sabi ko, maybe ito yung motivated ng spirit of envy or jealousy. Nakikita nila, ang bilis natin dumami, sila hindi dumadami. At tinrace ko, pinag-aralan ko. Alam niyo, pag ako nag-aral, kahit hindi ako matulog, kahit walang tulugan, basta ma-discover ko, saan galing to? Na-trace ko sa wakas. Na-trace ko kung saan galing. At talagang pinanggalingan ng doktrina, tapos na ang biyaya ng Diyos sa mga gifts of the Spirit, sa mga miracles, tapos na raw. At natitira lang ang biyaya ng Diyos ay grace for salvation. And that's lies from the devil. At na-trace ko kung saan. Hindi ko na sasabihin sa inyo na kung anong pangalan nung naging famous na theologian na hanggang ngayon kulang na lang ay sambahin ng mga followers nila. Eh yung mentor o yung sinundan itong tao na ito sa kanyang doktrina ay isang Catholic priest, theologian ng Catholic Church noong unang panahon na mayroong ganun doctrine. Dahil sinundan niya, tapos dinevelop niya at lumawak. Lumawak. Hanggang ngayon. Kaya pag sila'y pumasok sa mga churches, nakuha nila yung mga kabataan, nag-conduct sila seminar, at nakumbinsin nila sa kanilang doktrina, ang susunod na mangyayari, yung mga umattend ng kanilang seminar, nagre-rebelde na sa church, nagre-rebelde sa mga pastor. Nagiging very rebellious sila. Why? Kasi may spirit of rebellion. Hindi sa Diyos. Eh dito sa San Pablo, maraming nadaling ganun eh. Mga kabataan, mga musician, free Bible school. Nung nakuha nila yung loob, na-convince sila, nag-rebelde sa kanilang mga churches. So doon pala galing din yun. Yung paniniwala, doctrine, kasi yung original doctrine na kinreate noong time na yun, hanggang ngayon na ito, yun yung ang Diyos ay nagliligtas kasi namimili. Kapag napili kang Diyos, you are saved. Hindi ka pa napapanganak, save ka lang. Namimili. At kung hindi ka napili, sorry na lang. You will go to hell. Ganun ang Diyos nila. Sabi ko nga, paano yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life.
Jesus died for all. Sa kanila, Jesus died for only few selected people, at yung few selected people na yung napili ng Diyos na iligtas. And the rest will go to hell. Yun ang Diyos nila. Eh sabi ko, sino yung world? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung the world ay sila. Sila daw yun, yung chosen few. So malabo. Malabo. So puro logic lang. At gumagamit sila scripture out of context. So doon pala galing yun, yung doctrine na yun na. Wala nang gifts of the Spirit, wala nang miracles. Doon pala galing yun, isang pinanggalingan. Sabi ko, grabe naman to. Ngayon, so, we still need the second work of grace. Ano yung second work of grace? The gifts of the Spirit, the power of God, the manifestation of God's presence. So, ang unang definition ng grace of God is God's unmerited favor, pabor ng Diyos na hindi natin kayang bayaran. Nangyari yan. Na-experience natin yung definition na yan. Doon sa saving grace of Christ. Noon tayo iniligtas ng Panginoon. Lahat tayo may biyayang Diyos. Now that we are saved, kinakailangan lumago po tayong lahat. We must abound in the grace of God. Kasi hindi tayo equal ng measure ng grace of God. Meron sa atin, nasa first level, meron sa another level, measure of grace. Meron namang mataas ang measure ng grace. Depende. At ngayon, ituturo ko sa inyo how we can receive and abound in the grace of God. Sino pong gustong managana sa biyaya ng Diyos? Kasi kapag iba klase yun, pagkaamanampalataya na nagana sa biyaya ng Diyos, alam niyo mangyayari? God will use you mightily. Kung ang calling nyo, ang anointing nyo is to teach or to preach the Word of God, merong dobling iba yung power to preach, to teach the Word of God. Kung patungkol ang calling nyo ay worship leader or to lead worship or musicians, merong extra supernatural power coming from the anointing of God na inirelease by the grace of God. Yung hindi mo kayang gawin, magagawa mo by His grace. Gusto ko yung, tingnan nyo, i-define natin ito. Kunin ko yung definition ni Joyce Meyer. Sabi ni Joyce Meyer, kawawa naman si Joyce Meyer. Pati si Joyce Meyer nakasama doon sa false prophet. Sabi ko, lahat ng Pentecostal sinama na sa false prophet. Basta nag-preach kayo. Mind you, ito. Meron tayo dating naging musician dito. Hindi ko babagyan pangalan. Sandali na siya tumugtog. Umalis na siya. Lagi siya magpapakounsel sa akin. Maganda yung samahan namin bilang pastor niya. Siya naman ay member ng church. Hanggang sa nawala na siya dito sa church natin. Kasi dahil sa love life, meron siyang niligawan na hindi siya nagustuhan. Lumayo siya, nag-abroad, napapunta sa ibang church. One time, friend ko sa Facebook, sabi niya, Pastor Jun, natuwa ako, sabi ko, Brad, kamusta? Mananagot po kayo ng malaki sa Diyos. Ha? Sabi, bakit? Ano ba ang problema? Basta mananagot po kayo ng malaki sa Diyos. Bakit? Anong problema, Brad? Kasi pinipreach nyo yung mga pinipreach ni Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn. Mananagot kayo ng malaki sa Diyos. Teka muna, Brad. Sandali lang, paliliwanag ko sa iyo. Siguro kako, dito ka sa group na ito napapunta, sa ganitong group of people, hindi na nila. Teka, papaliwanag ko sa iyo. Alam mo ang ginawa na? Hindi na ako binigyan ng... Ang haba ng sagot ko. Explanation. Ang kasama sa explanation, huwag kang basta maniniwala sa mapapanood mo sa YouTube. Maraming fake news sa YouTube. Lalo sa mga lingkod ng Diyos, sa mga akusasyon. Ang haba ng sagot ko, hindi niya binuksan sa messenger yung answer ko. Sabi ko, that's unfair. Inakusahan niya ako nung mananagot ako sa Diyos. Tapos nung sagot, sabi ko, sandali, paliliwanag ko sa iyo, Brad. Hindi niya binuksan.
yung messenger ko, hindi niya ako binigyan chance magpaliwanag. Hanggang ngayon, hindi niya binubuksan yung sagot ko. Masyado siyang bias. Tapos sabi niya, Ninong, sabi ko, hindi ko matanda ako, inaanak ko. Ninong ko daw siya. Ay, ninong daw niya ako. Sabi ko, inanak ko ba ito sa kasal? Hindi ko matanda. Sabi ko sa loob ko, ninong mo pala ako eh. Binastos mo ako ganyan. Okay lang sa pagsalitaan mo. Pero bigyan mo ako ng chance magpaliwanag. Dahil pag hindi mo pinakinggan ang paliwanag ko, unfair sa akin at kabastusan yan sa dati mong pastor. So yung napapala, doon sa mapapunta ka sa isang church na may daladalang fake news, naninila. So si Grace, si Grace nagkakamera, si Lemlem. Praise God sa pangalan mo, Lemlem, Grace. Ang sabi ni Joyce Meyer, ang definition ng grace ganito, kanyang definition. Grace is God doing for us what we could never do and what we will never deserve. No? Ulitin ko. Sabi ni Joyce Meyer, grace is God doing for us what we could never do and what we will never deserve. Ito ang definition ng second work of grace. After receiving the grace of salvation, naligtas tayo, we still need the grace of God. Para saan? Para sa second work of the Holy Spirit to help us. To help us to become victorious in life. At itong biyayang ito, napakahalaga ito mga kapatid. Ito yung, sabi ni Joyce Meyer, ito yung binibigay sa atin ng Diyos dahil hindi natin kayang gawin yung pinagagawa ng Diyos. At hindi natin pwedeng tanggapin yung ibibigay ng Diyos. Kaya because of the grace of God, nag-release siya ng power upang magawa natin at maganap natin ang ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Maganap natin ang assignment natin from the Lord para gamitin tayo. At ang grace of God, nag-release din ng provision. Because of the grace of God, binibigyan tayo ng Diyos. He is meeting our needs. Because of the grace of God, meron tayong talent na dati wala. Pero because of the gifts of the Spirit, through the grace of God, ginagamit tayo ng Diyos. Imagine, hanggang ngayon, sabi ko, ang first miracle na tinanggap ko sa Panginoon, by the grace of God, is to stand before all people and to preach the Word of God. Dahil napakalayo sa personality ko. Uulitin ko, number one, hindi ko kayang tumayo sa karamihan ng tao. Inborn ako, natakot tumayo sa karamihan ng tao. Number two, ang pinaka-weakness ko ay mag-construct ng words, ng passage, sentence, para makipag-communicate ako sa tao. Wala akong ganong kapasidad. Kaya nga sabi ko sa iyo, nung bata pa ako, pag nagkwento ako, napanood ko sa sine, na ikukwento ko yung ending, pabalik sa umpisa. Baligtad. O kaya yung gitna. Hindi ako marunong mag-construct ng story para maintindihan ko ng mga tao. Sino po nakakaintindi sa akin ngayon? Si Len lang nakakaintindi. Sino nakakaintindi sa sinasabi ko? Kita na, naintindihan niyo ako. That's the grace of God. And I'm giving God all the glory. Yung hindi ko kaya gawin, nagagawa ko because of the grace of God. Yun ang sample ng biyaya. Dati, pag kumanta ka, parang tilaok ng manok. O kaya parang yung pusang hindi mapaanak. Yung pusa namin, maingay pagka yung mga yung pala manganganak na, tawag ng tawag. Pero nung dumating ang biyaya ng Diyos, gumanda yung boses mo. Dati, ang pinakakinatatamuran mo, mag-pray. Pero nung dumating ang biyaya ng Diyos, lagi kang excited ngayon mag-pray.
Kaya lahat ng ginagawa natin, huwag mong aakinin na sariling talent mo yan, no? Kaya mo nagagawa yan because of the grace of God. Kapag ang isang Kristiyano, ito, aprobado ito eh. Isang Kristiyano o isang tao, bobo, mahina ang IQ. Hindi lang yan, maraming testimony nangyari. Retarded. Nung itong mga tao ito'y sumampalataya sa Panginoon, nag-excel sila, tumalino, at meron silang mga nagagawa na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Nag-excel sila sa class, tumaas ang grade nila, naging matalino sila, naging very creative sila. Nung sila'y tumanda, nagtayo ng business, umasenso, tumaas ang business, yumaman sila, pinagpala ng Diyos. Retarded dati. Totoo yan. May testimony. Bata babae, gumagapang sa buhay pa yung nanay niya. Umati ng church service, gumagapang sa ilalim ng mga sila. Hindi na pinapansin mga tao kasi retarded eh. Nagsiservice, nagpipris ang pastor, hindi na pinapansin, nagapang sa ilalim ng mga... Eh, sila nun yung mga mahaba, nagapang sa mga ilalim. Akala mo, komando eh. Komando sa pagtitrain, gumagapang eh. Bigla may gagapang sila. Hindi na nila pinapansin, retarded nga eh. Nung namatay yung kanyang magulang, may nag-alaga sa kanya. One time, nagpalapit sa pulpit, siya yung gusto tumanggap sa Panginoon. Ito retarded na batang babae, lumapit sa Panginoon. At tinanggap niya si Jesus. Doon siya tumanggap sa Panginoon. Pagkarahil ng panahon, unti-unti na bago, nawala ang pagka-retarded niya. At nung siya ay nagkaasawa, nakapagtayo ng business, nakabili ng mga lupa, umasenso ang business, yumaman siya, binless ng gusto ang kanya. May pamilya siya, may asawa, may mga anak. Yumaman pa. That's the work of the grace of God. Sino naniniwala sa testimony niyo? True story po yun, ha? True story yun. Kaya nga kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Eh. Yung hindi natin kayang gawin, magagawa natin because of the grace of God. Sabi nga ni Pablo, lahat ng ginawa ko, it's all by the grace of God. Okay, tingnan po natin to. Merong 4 na paraan how we can receive and abound in the grace of God. Ulitin ko, meron na po tayong biyaya ng Diyos ngayon, no? Pero hindi equal yung measure natin. Meron maliit, meron nasa first level, meron nasa second level, merong another measure, another. Hindi pantay-pantay. Kaya babasahin ko muna sa inyo, no? Itong John chapter 1, verse 16. Nabasa ko lang kaya, pero basahin ko lang. Indeed, we all receive grace upon grace. Tignan nyo, pasin yung salita, grace upon grace. Meaning, merong measure. From one level to another level, may measure. From His fullness. At sabi dito, for the law has given through Moses, grace and truth, ang katotohanan at ang biyaya ay dumating sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya ang abounding grace, ang sagalang biyaya, matatagpuan kay Jesus under the new covenant. Kay Jesus Christ, hindi sa old covenant. Okay, ngayon, tingnan natin ito. No? Merong 4 na paraan how we can receive and abound in the grace of God. Number 1, by faith. Sa pamagitan ng pagsampalataya. Kita nyo, paano tayo naligtas by the grace of God? By believing that Jesus Christ is Lord, God, and Savior. Naligtas tayo. So, sa pamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng saganang biyaya. And the more we believe Him, believe Christ, and believe His promises, the more din na saganang biyaya ang i-release ng Diyos.
para sa atin. Ulitin ko, the more we believe Jesus and His promises, the more we will experience the abounding grace of God. Tandaan nyo, ang Diyos, tatagpuin tayo according to our faith, not according to His power at pagiging omnipotent niya. Hindi. God will meet us. God will meet our needs. God will manifest Himself to us according to the level of what we believe, according to the level of our faith. Meaning, kapag merong pangako ng Diyos na hindi mo pinaniniwalaan or duda ka, you will never experience that promises. Maliwanag po ba? Sinasabi ko yan, paulit-ulit nung pa. Halimbawa, sa isang church, hindi sila naniniwala sa healing, sa miracles, doon ka napapunta. Walang naniniwala. Tanungin mo yung pastor, wala, kalukuhan lang yan. Pag may himala, sa demonyo yan. Doon ka na brainwash. So you will never experience the power of God. You will never experience healing. You will never see miracle. Sapagkat ang Diyos, tumatagpo doon sa level ng ating pinaniniwalaan or level na according to our faith. Saan ba yun? I think sa Matthew chapter 9, verse 28. Dumating si Jesus, narinig ng 2 bulag. Dumating ang Panginoon. Nagsisigaw sila, Son of David! Ito, Matthew chapter 9, verse 28. And when Jesus had come into the house, the blind man came to Him. Pumunta yung 2 bulag sa Kanya. And Jesus said to them, do you believe that I am able to do this? Naniniwala ba kayo? Nakaya kong gawin ito. Ang alin? Anong gusto nila? Sila'y makakita. Sabi ni Jesus, naniniwala ba kayo? Kaya kong gawin? Tinanong sila. They said to Him, anong sagot nila? Yes, Lord! Anong ginawa ni Jesus? Verse 29. Then, Jesus touched their eyes. Hinipo ni Jesus sa mga mata. Listen, mga kapatid. Pag meron kayong sinasampalatayanan kay Jesus na kaya niyang gawin, at gagawin niya because of His grace na nasa inyo, pag kayo naniwala, ito ang gagawin ng Panginoon. God will touch your life. As you believe that God is able, Jesus is able to do that, God will touch your life. Pero hanggat hindi kayo naniniwala, hindi kayo hihipuin ng Panginoon. Pag sinabi kong Jesus will touch your life, God will touch your life, meaning, makaka-experience ka ng miracle. So, nung sumagot yung mga bulag, opo, kaya nung gawin, magagawa niyo, yes, Lord. Immediately, hinipo ni Jesus sa kalamata. At ano sabi ni Jesus? Eto. Sabi ni Jesus, verse 29, Matthew chapter 9, verse 29. According to your faith, let it be to you. Mangyari ang ayon sa inyong pinaniniwalaan. Hindi sinabi ni Jesus, mangyari ang ayon sa aking kapangyarihan at kagustuhang mangyari. Hindi. Kahit gusto ng Panginoon, pagalingin ka, kahit gusto ng Panginoon, tagpuin ang pangailangan mo, pero hindi ka naniniwala, hindi mo makikita ang himala ng Panginoon, hindi ka hihipuin ng Diyos to bless your life. To touch your life, meaning to receive the favor of God and to receive the blessing of God. Kasi ang grace, mga kapatid, ang grace sa Greek ay charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Meaning gift. Pag sinabing gift of the Spirit, ang ginagamit doon sa word na gift ay charis. So, yung Greek word ng gift, Greek word ng grace, Greek word ng favor, iisa, charis.
Minsan tinatawag tayong mga charismatic people because we believe in the power of God. We believe in the gifts of the Spirit. Kaya tayo yung mga charismatic people, mga Pentecostal people. Bakit tayo tinawag na Pentecostal people? Kasi we believe in the baptism of the Holy Spirit na na-experience ng mga apostles doon sa upper room, sa Book of Acts chapter 2, na nagpapatuloy hanggang ngayon, nung day of Pentecost, bumuhos ang Holy Spirit at pinaniwala natin hanggang ngayon nagpapatuloy. Kaya ang tawag sa ating Pentecostal. Charismatic. Because we believe in the gifts of the Spirit. We believe in God's favor. We believe in God's grace. And because of Jesus, ginawa tayong matuwid sa kanyang harapan. We became righteous because of the righteousness of Christ na ibinigay sa atin. Kaya sabi sa Psalms chapter 5, verse 12, the righteous is surrounded with God's favor like a shield. Tayo po ay binabakuran ng Diyos. Tayong mga matuwid kay Kristo, binabakuran o pinapaligilan ng Diyos ng kanyang pabor kagaya ng kalasag. Saan ginagamit ang kalasag? Bakit merong shield sa gera? Para saan yun? Sa pagluluto. Amen. Saan ginagamit ang shield? Sa pagluluto. Amen. Sino naniniwala sa pagluluto? Nagagamit ang shield. Sino naniniwala? Sino naniniwala hindi pwedeng gamitin ang kalasag o shield sa pagluluto? Ako naniniwala pwedeng gamitin ang shield sa pagluluto. Pag nagpiprito ka ng isda at talsikan ng mga mantika, kailangan mo ng shield. Kailangan mo ng shield. At kung wala kang shield na kagaya ng shield sa mga panahon ng mga Romans, you need the shield. Anong shield? Maging creative ka. Takip ng kaldero. Habang nagpiprito ka ng tilapia. Bay, masakit matilapsi ka ng mantika. Yung dating mekaniko namin sa bisikletahan, sabi ko, bakit meron kang puti sa loob ng mata? Ay, masakit yan. Bata pa ako, natalsikan niya ng mantika. Buti nga, hindi ako nabulag. Ko, sakit niya. So, sa totoo lang, ang shield, yung word na shield, kaya shield ang sinasabi na tayo napapaligiran ng pabor ng Diyos, nakapaligid tayo sa pabor ng Diyos, kagaya ng kalasag. Bakit? Meaning, God's favor is protecting us against the attacks of the devil. God's favor is protecting us against the spirit of death na dala-dala ng coronavirus. God's favor is covering us, protecting us, surrounding us. Parang anumang spirit of death, spirit of sickness and disease and curses, spirit of witchcraft, ay hindi makapasok sa atin. Because we are under the protection of God because of God's favor na nakapaligid sa atin. Nakapaligid sa atin. Sabi sa Psalm chapter 5, verse 12, you surround the righteous with your favor like a shield. So yung righteousness na yan, bigay sa atin ng Panginoon. Now, lahat tayo, tingin ng Diyos, matuwid sa harapan ng Panginoon because of Jesus. Ngayon, because we are righteous, dapat naman, araw-araw, lakaran natin, ipamuhay natin yung katuwiran na yan. Mabuhay tayo ng banal, matuwid sa harapan ng Diyos. Magbunga yung ibinigay sa atin ng Diyos. Kung tawagin the fruit of righteousness. Magbunga ng maganda. Magbunga ng holy life. Magbunga ng matuwid, magagandang gawa for the glory of the name of Jesus. Because of that imputed righteousness sa atin. Maliwanag po ba? At habang tayo ay nabubuhay sa kabanal katuwiran ng Diyos, makaaasa tayo sa Panginoon that He is surrounding us with His grace, with His favor, like a shield. Amen. Sino lang ang walang shield sa mundong ito na Kristiyano? Sino? Yung backslider, yung compromiser, yung hindi pamumuhay ang katuwiran at kabanal ng Panginoon.
nabubuksa sila, na-open target sila sa kaaway. They don't have the shield of God's favor. Okay, so, the more we believe the promise of God, the more we believe Jesus, na kaya niyang gawin, o gagawin niya, o ibibigay ng Panginoon sa atin, hinihiling natin, the more we will experience the abundant grace of God. Maliwanag po ba? So number 1 is by faith. Number 2, how we can receive and abound in the grace of God. By the way, pag sinabi pong faith, number 1, faith, by faith, we will abound in the grace of God. Pag sinabing faith, ang biblical or real Bible faith ay may kasamang obedience. May pagsunod. Ang real Bible faith may kasamang obedience, may kasamang submission, being submissive to the will of God, may kasamang pagsunod. May kasamang aksyon. May kumakalat na doctrine ngayon about the grace of God at lumalaki ang group na ito, lumalaki. But I tell you, may kahalong demonic doctrine. At maraming sumasali mga churches. At ako'y naniniwala, mga tunay na mga lingkod ng Diyos, yung tagadala nitong doctrine ito. Kaya lang, nag-deceive sila. Alam niyo kung ano yun? Hyper grace. Hyper grace. Ano yung hyper grace? They don't believe in hell. Hindi rin sila naniniwala sa message ni Jesus, the beatitude. Blessed are the poor in the spirit. Blessed, hindi raw yung para sa atin, para sa mga Jew daw yun. Anong pamantayan mo naging para sa Jew lang yan? Ano pa? Sabi nila, hindi mo na kailangan magpakabait. Bakit? Ligtas ka na. Pag ito pa matindi. Napakinggan ko mismo sa isang pastor o preacher nila, Amerikano. Sinisigaw pa niya, we don't have to repent. Kapag tayo daw ay nagkasala, you don't have to repent. Kasi pag nag-repent ka, you are insulting the grace of God. Why? Kasi nung dumating sa ating biyayang Diyos, past, present, and future sin are forgiven na ng Panginoon. Kaya pag nagkasala ka ngayon, adultery, fornication, nagnakaw ka, huwag ka magre-repent. Bakit? Iniinsulto mo ang biyaya ng Diyos. Saan galing yan? Saan galing ang doctrine niya? Wala yan sa Bible. At ang Kristiyano daw, ang repentance daw para sa mga Jew lang. Ang Christian daw, hindi dapat mag-repent. Unbiblical daw mag-repent. Sino may sabi sa'yo? Sa Book of Revelation, 7 churches. Yung 5, pinagre-repent ni Jesus. Repent for your sins. Yung Philadelphian Church at Smyrna, ang hindi lang pinapag-repent ng Panginoon. Okay, sige, Jesus. Philadelphia at Smyrna, hindi. But the rest, yung 5, repent. 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 Ang tanong, kuya sa Jew lang, ang tanong, yung bang 7 churches na yon, puro mga Jew ba yun? Mga Gentiles yan eh. So, debunk yung maling aral. Ang matindi nito, wala nang repentance, they don't believe in hell. Ay, pag napakinggan nyo yung teaching nila, magagandahan talaga kayo. Ako, first time ko narinig teaching nila, nagandahan ako eh. Pero nung pinag-aralan ko, teka muna. Yung ilalim nito, bulok. May problem. May aral ng demonyo. Pero ang gaganda ng gagamitan ka pa nilang hermeneutics, mga Greek word, pero may deception. Ba'y dumadami sila? Marami ng mga pastor sumasabi dyan. Mag-iingat po kayo. Totoo ang teaching ng grace, pero dapat biblical. Sabi nila, ang mga Kristiyano, perfect na, kaya you don't have to repent. Perfect na raw tayo. Kahit pa anong gawin mong kasalanan, still you are perfect. Paano sinabi sa Bible that we must grow in the grace of God? We must grow until we attain the fullness of the stature of Christ. Sinasabihan tayo sa Biblia, lumago. Bakit? Kasi hindi pa tayo. Ang posisyon natin sa kingdom of God, through the blood of Jesus, we are perfect in the eyes of God. Dahil tinitingnan sa atin ng Panginoon, si Jesus. Pero habang nasa lupa,
Kailangan lumakad tayo, mamuhay sa kabanal at katuwiran ng Diyos habang tayo nasa lupa. Kasi hindi pa tayo perfect. May sinasabi natin, the perfect at maturity is, totoo naman yun. Merong tao, spiritually matured. Pero patungkol sa pang-araw-araw na buhay at kalagayan natin, no man is perfect. Sabi nga dating namin si Pastor Ching, isa lang ang perfect na tao. Sino? Si Perfecto. May pangalang perfect. Lagi sinasabi ni Pastor Ching, si Perfecto lang ang perfect. Okay. Number 1 is by faith. By faith. Number 2, humility. Oh, praise God, wala na tayong time. So hanggang dito na lang po tayo. Another, na naman session, haba tayo. So dito tayo tumigil, tuloy natin next week. So we can receive, experience, and abound in the grace of God through our faith. The more we believe God, the more we believe Jesus, the more we believe His promises, the more we will experience abundant grace. So, disciple natin, managan tayo sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi pag nagka-problema tayo, lalo sa panahon ngayon, pandemic, pag mababa ang level ng biyaya ng Diyos sa iyo, doon dumadating minsan yung discouragement, no? Yung nalulungkot ka, parang nawawala yung hope, nalalamig ang faith. Bakit? Mababa spiritual life. Pero pag tumaas ang level ng biyaya niya sa buhay mo, you are abounding in the grace of God, you are spiritually strong, that ang determination mo napakatibay, and you are physically in good health because the grace of God will continue to heal your mortal bodies. Isa pa, because we believe in the promises of God, hindi natin nililimitahan ng Diyos, then hindi rin lilimitahan ng Diyos ang kanyang magagawa sa atin. Amen. Sabi ng Panginoon kay Abraham at Sarah, bibigyan ko kayo ng anak. Tawa ng tawa si Sarah, kasi ang tanda na nila eh. Alam nyo, after 25 years, paghihintay nila sa pangako ng Diyos, inabutan si Abraham na 100 years, si Sarah 90. May nanganak si Sarah, pinanganak si Isaac. Hindi lang yun. Sa kanilang paglalakbay, napapunta sila sa iba-ibang lugar. 2 beses na meron silang tinigilang na lugar na yung parehong kings ng 2 lugar na kanilang pinagpahingahan ay nagka-crush kay Sarah. Sa pagkadami-dami ng magandang dalaga doon sa kanilang kaharian, natipuhay si Sarah at balak gawing asawa. Imagine, sobrang tanda na ni Sarah, ang natural na kulukulubot na yung balat niya. Ibig sabihin, kung may nakita, yung 2 hari kay Sarah, na ang tingin nila'y pretty, beautiful, gorgeous woman si Sarah. May nangyari kay Sarah. Nabanat yung kanyang mga balat. Nagmukha siyang bata. At si Abraham, naging malakas din. Walang siya sa Bible, at si Abraham ay naging masasaktin at nanghina ang kanyang, walang gano'n. Ibig sabihin, they became strong. And that is the manifestation of the grace of God under the Old Testament. Bumata sila. Listen, kung mayroong gano'n sa Old Testament, ano sabi sa New Testament? Obsolete na ang Old Testament. Pinalitan na ng Panginoon New Testament. We have now the New Covenant established in better promises. Higit na maganda, higit na mas maraming blessing ang New Covenant, ang New Testament.
So kung na-experience yan ng mga lingkod ng Diyos, yung unang panahon, ang power, ang pagliligtas ng Diyos, ang mga himala, at ang pagkamukhang bata ni Sarah at ni Abraham. Naniniwala ba kayo na pwede mangyari sa time natin yan? Sinong naniniwala ngayon? Lahat ng naniniwala ay babata. Itaas ang kamay. Lahat ng naniniwala, itaas ang kamay. Lahat ng naniniwala. Lahat ng naniniwala ay babata ang isip. Hindi. Ulit. Lahat ng naniniwala ay babata sa pisikal, sa itsura, magmumukhang artistahin. Ay, totoo yan. So, hindi tayo na extreme. Naniniwala lang tayo ng Diyos ay hindi limitado ng isipan natin. Nagsisimula pa lang ang Diyos sa last days ito para gumawa ng kagilagilalas na mga dakilang bagay. Amen. So, ituloy po natin next week. Meron pa tayong 3 tatalakayin. We can experience, we can receive and abound in the grace of God sa pamagitan ng 3 ito. Through humility, through the knowledge of Christ, and by sowing seed or by giving. Hindi ako nagsabi lang, nasa Bible po yan. Now, pangalawa, pag may time talakayin din natin yung how you can release the power of God's grace through your words. Paano ang Diyos ay lilikha ng himala sa pamagitan ng iyong salita. And through your words, marirelease ang biyaya ng Diyos to do signs, wonders, and miracles. Through your words, pag dineclare natin, ang maganda pangako ng Diyos, mapangyayarihin ng Panginoon sa atin. Because we are surrounded, covered by the grace of God. Amen. Tayo po natin tumayo. Maraming po salamat, Panginoon, sa tanghaling ito. By your grace, nakakapanatili po kami na may hunger and thirst in your presence, in your words. By your grace, Lord, salamat po na hanggang ngayon, malulusog kami, magagaling, pinagaling sa sakit at karamdaman. By your grace, nakakapanatili po kami, nakapag-minister sa mga nangangailangan ng kaligtasan, nakapag-minister sa mga ligtas na to strengthen their faith. By your grace, Lord, you are meeting all our needs. By your grace, you are meeting the needs of this church. By your grace, makukumpletong bayaran po namin ang lupa na binigay mo na sa amin. And by your grace, makapagpapatayo kami ng building para sa bagong church sa Mabini. By your grace, lahat ng ito ay by the grace of God. And Lord, we will experience the abounding power, abounding grace of the living God in these last days. May pandemic o walang pandemic, you will bless this church abundantly, exceedingly abundantly, more than we can imagine. For the glory of the name of Jesus, to do the works of God by your grace. In Jesus' name, amen, amen. God bless us. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Wednesday and Friday po, meron tayong live stream, 7 o'clock, Bible study natin. Please share nyo ang ating video, share nyo ang ating page, JCLD Ministries, at share nyo ang paki-like and share. Para sa mga kaibigan, sa ibang churches, para maraming makarinig na salita ng Diyos. At gamitin tayong lahat ng Panginoon for His glory. God bless us.